Magandang araw po, ako po pala si Michael Angelo C. Salonga, 26 years old, isang bank staff. First time ko po nalaman yung liver disease ko noong April 2012, 2013 pala. Galing kaming beach, tapos nag-helmet diving. Ngayon, after nung helmet diving, doon nag-trigger yung unang episode ng esophageal bleeding ko. Yung type daw po ng liver cirrhosis ko is autoimmune, meaning inborn na siya. Ito din po yung reason kung bakit nung baby ako, jaundice baby din po ako. Na-inform naman po ako ng mga doctors na sa possibility sa liver transplant. Yun nga lang daw po, nung time na yun, 13 years ago, parang wala pa po siya kasi dito sa Philippines na ganun ka-established. Yung suggestion po nila is sa ibang bansa magpa-transplant. Yun nga lang po, wala po kaming idea kung sino yung lalapitan and also yung financial assistance po kung saan kami kukuha. Hindi ko naman din po masyado inisip noong time na yun kasi yung bleeding ko po hindi naman siya nagre-reoccur lalo na nung high school tsaka early college years ko. Ngayon, around noong time ng pandemic, yun po yung time na nag-decompensate na yung liver ko, meaning hindi na po kaya yung i-support yung body ko. So, tinaasan po nung doctor yung medicines. So, nagdagdag po yung doctors ng medicines ko, and also doon na din ako nakaramdam ng changes sa katawan ko. Doon na nagkaroon ng paulit-ulit na bleeding hanggang umabot po sa point na nagkaroon ako ng hepatic encephalopathy. So, meaning yung toxins na nafo-form sa liver, hindi ko nalalabas sa katawan ko, umaakyat po siya sa utak. Nagkakos po siya ng parang medyo dysfunction konti sa brain. So, nagkaroon po talaga ako ng life-threatening na scare noong time na yon. This was around 2024. After po, nandun na talaga kami nag-decide na kailangan ko na ng panibagong liver. Kaya pumunta na po kami dito sa NKTI para manghingi po ng tulong tsaka maka-work up na po para sa liver transplant. Sa totoo lang po, sobrang hirap mentally. Bukod dun sa nararamdaman mo, yung na pati dun sa katawan mo na parang bibigay na hindi na niya kaya yung dapat niyang i-provide sa'yo. Ang hirap niya talaga mentally kasi parang napupush ka sa limit mo. Tapos lagi ko iniisip kung baka huling year ko na, huling month ko na, gigising pa ba ako kinabukasan, hanggang umaabot na sa point na nagbibili na ako sa family ko na ganito na lang gawin nyo pag wala na ako, ito ganito na lang, kahit sa kapatid ko na lang, bigay nyo na lang sa kapamilya natin. Tapos iniiyak ko na lang po, ganun na lang po yung parang pag-cope ko sa sakit ko. Ngayon po, nung na-inform po ako na may possible na donor, syempre magkahalong tuwa at saya po ang naramdaman ko. Unang-una, saya kasi hindi naman lahat nabibigyan ng liver. Yung iba nag-iintay ng matagal, yung iba hindi na nila kinakaya mag-intay. At syempre, may halo ding takot kasi na-inform naman din ako paulit-ulit ng mga doctors, ng mga staff dito sa NKTI na high risk po talaga siya na operation. Hindi lahat ay may possibility na makasurvive. Iniisip ko din po kung at that time ba kaya ng katawan ko, kaya ba ng utak pag-operation. Pero sa awa ng Diyos, kinaya na. Thankful po ako sa gift ng deceased na donor kasi hindi naman lahat
na families is pumapayag na magbigay yung, syempre, kakamatay lang, fresh pa yung wound, masakit pa sa kanila, yung memories nila, parang kailan lang buhay pa yung kanilang loved one, tapos ibibigay lang sa ibang tao yung parts ng katawan na kanilang minamahal. Pero sa awa naman po ng Diyos, yung nagbigay sa akin is pumayag naman po. Sana pagpalain po sana sila, and sana din po yung taong nagbigay sa akin parang mabuhay din po siya through me. Sa mga tao naman po na nanonood, sana yung maging open po sana lahat sa organ donation. Madami po talaga nangangailangan, hindi lang po ako, madami pa po kami, madami pa po naghihintay, madami pa po nag-TTS. Yung iba almost 10 plus years na naghihintay. Kailangan din po talaga. Ngayon po nabigyan ako ng bagong buhay. Una ko po syempre gagawin is pangangahalagahan ko po yung binigay na bagong liver sa akin. Hindi ko po hahayaan na bumalik yung sakit ko. Kasi sobrang tagal ko na po talagang tinitiis. 26 years na po akong may sakit. Madami na po akong pinagdaanan, madami na akong give up para dumating po sa point na to. Para naman po sa future, sa totoo lang, wala pa po talaga ako masyadong plano kasi parang in the last 5 years, dinedicate ko na makapagpa-transplant ako. Financially, pati yung goals ko, nakaset lang lahat para magpagaling, para makita ng family ko na kinaya ko. Hindi ako sumuko para sa kanila. Siguro ngayon namang magaling na ako, gusto ko i-try yung mga bagay na hininto ko. Tapos pagplano din ng future na hindi ko na iniisip yung sakit ko. Siyempre, nagpapasalamat din po ako sa NPTI, sa lahat ng mga tumulong sa akin, sa doctor, sa staff, sa mga consultant. Madami pa pong iba. Alam ko po na pinaghirapan nila hanggang ngayon po, pinag-aaralan pa din nila yung case ko para matulungan ako. Mas ma-extend pa yung life ko, and buong life ko na po magpapasalamat ako sa kanila. Hindi ko po sasayangin yung opportunity na to na binigay nila sa akin. Maraming salamat.